Ayun na, Ayan nawala na, yata ako. hindi, okey lang. Okey na? Okey, nawala yung ano ko, Mm. yung aking screen dito, pero naririnig naman ako kaya okey lang. Mamaya ko na hahanapin baka kung ano pa mapindot ko. Ayun, malapit na naman ang Mayo 1 ano? Ilang araw na lang, bibilang na lang ng ilang araw ano, at, pagdiriwang natin ang pandaigdigang araw ng paggawa. Darating na Mayo 1, 2025. Siyempre trivia muna tayo ano. Alam niyo ba mga kasama ano, kasamang chat, mga kababayan ko 'no, na ang mga manggagawa, tayong mga manggagawa, ang kumakatawan sa pinakamataas na antas ng pag-unlad na inabot ng isang lipunan. Grabe 'no, lalim 'no? At, ito pa 'no, siyempre ang nabanggit kong 'yon ay, pinatunayan lang ng, pag-aaral ng siyensya sa development ng ating mga, ah, society mula sa primitibo komunal hanggang sa feudalismo, kapitalismo at, maging ang yugto ng sosyalismo at komunismo ay, kinakatawan lagi ito ng, isang, puwersa ng lipunan at ang pinakamataas na puwersa ng lipunan na kumakatawan dito, manggagawa. Sa bawat pag-unlad ano, magmula sa bawat pag-unlad ng isang lipunan. At ito ay malinaw sa mga bansa na nasa malapyudal at, kapitalismo at siyempre lalong-lalo na sa mga bansang sosyalista. At ito pa 'no, isa pa, tayo ding mga manggagawa ang kumakatawan sa pinakamataas na yugto din na pag-unlad na inabot ng ebolusyon ng tao. Uy, grabe nakasubaybay pa ba kayo mga kasama? Oh, yes. Oo. Yes, ano, Oh, tayo ano tayo nga, tayo eh, pa rin ano, nawawala kasi yung sobrang attentive nga ako, nilagyan kita ng chatroom, eh. magmula Ayan, sa oh. tinatawag nating, hindi 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 ko binabali yung mga biblikal na pagtingin natin sa usapin ng development ng tao ano, sa ebolusyon ng tao. Pero babaybayin ko lang yung siyentipikong, latag ng, kuwento mula sa tinatawag nating ebolusyon ng tao mula sa Homo habilis hanggang Homo erectus, hanggang Homo sapiens, hanggang sa kaya na rin nating lumikha ng tao gamit ang artificial intelligence. 'Di ba nakakagawa na nga tayo ng robot, minsan may nakakausap tayong robot sa computer 'di ba? At, si Elon Musk yata meron na silang mga gano'n, gano'n din yung Japan. Si kumare Ah, nakaka-create din, eh. mm. Magic. Grabe 'no, kaya lang dahil marami pa rin sa ating mga kapwa manggagawa o marami ring mga kapwa nating mga manggagawa ang hindi nakakaalam ng kanilang halaga, ng kanilang kakayanan, ng kanilang, kapangyarihan, ng kanilang kasaysayan, ay nagiging dayuhan tayo ng sarili nating uri. Kaya nga hindi maiwasang kine-question tayo ng robot, tayo ngayon ang kine-question ng robot imbes na tayong gumawa sa kanila tapos tayo ang kine-question nila, 'di ba? Papansinin mo AI? yung teknolohiya tayo ang tinatanong, "Totoo ba kayo?" Sabi gano'n. O tayong mga manggagawa ang lumikha ng pako, ng tornilyo, karayom, piyesa ng makina, 'di ba? Ng train, ng riles. Tayong mga manggagawa ang gumawa ng mga kalsada, eroplano, barko, pantalan, paliparan, pier, 'di ba? Tayong mga manggagawa ang nagtayo ng, bahay, ng mga palasyo at matatayog na gusali. Nang dahil sa atin dumami ang mga pabrika at sasakyan. At, diyan, nagkaroon din ng, mga bansa. Sumulpot ang mga bansa, mga bayan at, 'yan ay lahat ng 'yan ay para dahil sa ating mga manggagawa. Tayo ay, nakakalat sa lahat ng dako ano, kaya yung araw talaga na ito, atin talaga ito. Kaya angkinin natin yung araw na ito, yung araw ng Mayo 1. 'Di ba, 'yun yung trivia ko 'no, maiksing trivia lang 'yun pero memes 'yun sa ilang ano, sa mga nababasa natin diyan sa social media. Pero balik tayo dun sa ano, sa ating talagang topic ano, sa maikling pagbaybay ng, kasaysayan. Talakayin natin ito. Taon-taon ay pinagdiriwang natin ang Mayo 1, 'di ba? Yung International Workers' Day o ang tawag nila dito yung iba May Day. Yung May Day iba rin yun sa mga seaman, meron tinatawag dun sa seaman na May Day, eh.
'Di ba, "Mayday, mayday." Ibig sabihin lumundag ka na sa barko, walang nasusunog. Pero iba ito, mayday din ang tawag nila dito ano. Bilang parangal at pagkilala sa kontribusyon at ambag ng mga manggagawa sa lahat ng dako sa buong daigdig. Hayaan niyong ibahagi ko sa inyo ang maikling kwento at, mayamang kasaysayan kung bakit natin ipinagdidiwang ang araw na 'yan, mga manggagawa. Actually, nagsimula ang kwentong ito noong 19th century, nung ang mga manggagawa sa bansang Estados Unidos at Canada ay nagsimulang mag-unyon at humiling ng maayos na kondisyon sa pagtatrabaho, makatarungang sahod at 8 oras na pagtatrabaho sa isang araw. Ibig sabihin ang kabaliktaran noon siyempre napakamiserable ng kanilang, pinagtatrabahuhan mga manggagawa sa minahan, mga manggagawa sa rilis ng tren, mga manggagawa sa, imprenta at, ah, kung uurong pa tayo doon sa kasaysayan, mauugat natin ang pagkakaroon ng Labor Day sa balangkas ng Industrial Revolution. Dito nagsimulang lahat ng ito, noong 1800s. Ang pag-usbong ng Industrial Revolution ay nagdala ng signipikanting mga pagbabago sa kabuhayan ng tao at ng lipunan. Mula sa agrikultura patungo sa pabrika at paggawaan. Ang pagbabagong ito ay naglagay sa mga manggagawa sa mapanganib at hindi ligtas na kondisyon sa paggawaan. At, siyempre binabarat yung kanilang lakas paggawa sa pamamagitan ng mababang pasahod at meron silang napakahabang oras ng pagtatrabaho. Magmula sa 12 oras, 14 hours to 16 hours na pagtatrabaho. Ito danas pa rin 'to hanggang ngayon ng ilang ng ilang, tayo mga Pilipino, tayo mga migrante Danas danas ko pa rin 'yan. natin ito, 'no? Napakahaba ng oras ko rito sa trabaho. Danas Ilang na oras ako danas ko 'yan. nagtatrabaho. Ang kalagayang ito ang nagtulak sa mga manggagawa para organisahin ang kanilang mga sarili, magtayo ng unyon at hilingin ang pagkakaroon ng maayos na kondisyon, makatarungang pasahod at 8 oras na pagtatrabaho. At noong 1829, naitala ang kauna-unahang welga ng mga manggagawa na naganap sa Philadelphia noon, Estados Unidos pa rin ito. At ang yugtong ito ang naging pundasyon ng pagsisimula at pagtatayo ng marami pang unyon at sumulpot ang napakarami pang mga welga na naging momentum para sa pagtatayo ng, tinatawag nilang IWA, yung International Working Men's Association noong 1864. Lahat ng ito nagaganap sa Amerika kasi sa kanila yung unang sulpot ng Industrial Revolution, nung unang pag-unlad ng mga Kapitalismo. Mm. oo, sa kanila nagsimula ito, Mga manggagawa ang nagre-represent gaya ng binabanggit ko kanina, ang bawat pag-unlad ng lipunan manggagawa lagi 'yan. Ah, Alam niyo ba ang isa sa pangunahing trivia dito sa International Working Men's Association noong 1864? Siyempre ang unang layunin nila dito pagkaisahin ang mga manggagawa sa iba't ibang panig ng mundo para ipaglaban at ipagtanggol ang kanilang mga karapatan. Pero ang trivia sa kasaysayang ito, ang International Working Men's Movement na ito ay pinamumunuan, isa sa kasama, dalawa pala sa kasama sa mga namumuno nito ay sina Karl Marx at Friedrich Engels. Siguro pamilyar kayo doon na parehong sosyalista at naniniwala sa kapangyarihan ng mga manggagawa. At ito na nga noong 1884, nagkaroon ng kauna-unahang kumbensyon ng American Federation of Labor sa Chicago at ang pangunahing hiling matapos ipasa ang resolusyon para ideklara o isabatas na dapat ang manggagawa ay nagtatrabaho lamang ng 8 oras sa isang araw. Ibig sabihin sa proseso, yung kanilang mga kahilingan ay hindi basta-basta hiniling na lang ito, dumaan ito sa napakahabang proseso ng pagtitiis, paghihirap at pag-oorganisa para hilingin yung 8 oras na pagtatrabaho. At ito ay inaani natin Pakikibaka. ngayon, 'di ba? Oo, dumaan ito sa proseso ng pakikibaka, hindi ito hiniling, Hindi ito basta na lang, ibinigay din, At, dito din pinanawagan nila na maglunsad ng pambansang welga noong Mayo 1 ng 1886. Ito yung, pambansang welga nung Mayo 1 na ito ay nagsimula itong mapayapang pagkilos na parami ng parami ang mga bilang ng mga manggagawa at unyon na dumadalo dito. Nung ikatlong araw nila ay, dinisperse sila ng mga pulis ng, Chicago, yung pasismo.
hinarang sila ng pasismo ng estado sa Chicago noon at nagkaroon ng pagsabog doon sa gitna ng rally na yon na ikinamatay ng ilang pulis at mga manggagawa at ilang sibilyan na nauwi sa walang habas na pamamaril ng mga pulis. At ang tawag nila Parang dito pamilyar ay ano? Parang yung pamilyar nangyari ano? parang Sa yung Jola Pilipinas Massacre, ganyan din eh. marami nang nangyayaring ganyan 1886 yan At ang tawag nila dito ay Haymarket Square Massacre. Naging symbolic yung kapangyayaring yan tumatak sa kasaysayan ng mga manggagawa, hindi lamang noon sa Chicago kundi sa buong daigdig. Yung rally na yun, talagang talagang balita, pinag-usapan, naging usap-usapan ng lahat ng mga manggagawa sa lahat ng mga bansa sa buong daigdig. At noong 1889, nagkaisa ang mga kinatawan ng International Socialist Conference na tinawag din Second International bilang paggunita sa Haymarket Square Massacre na ideklara ang Mayo 1 bilang pandaigdigang araw ng mga manggagawa. Ayun, nasusundan niyo Boom! mga Boom! kababayan Boom! Yun May 1! Ibig sabihin ang May 1, ang Mayo 1 o ang pandaigdigang araw ng mga manggagawa ay hindi idineklara ng kapitalismo. September Ito sa kanila eh. ay niluwal ng pakikibaka ng mga manggagawa, hindi lamang sa Chicago, kundi sa buong daigdig. Ito ay pinagpasyahan ng International Socialist Conference. Ito ay grupo ng napakaraming mga unyon ng mga manggagawa sa iba't ibang panig ng mundo na nagkaisa na deklara natin ang araw na ito na araw natin ito. Bilang paggunita doon sa madugong welga na nangyari sa Chicago noon, sa Haymarket Square. Bagamat naganap sa Estados Unidos ang malaking welgang ito na naipagtagumpay ng mga manggagawa, hindi pa rin ito kinikilala ng gobyerno ng Amerika, di ba? Oh, Sabi ng mga September sila kasamang eh. chat, September sila eh. Hindi sila May 1. oo, ang Labor Day nila ay September. September. Sinadya nila ito pang maiwasang maipaalala sa kasaysayan ang militansya at tagumpay ng mga manggagawa noon. Parang ayaw talaga nilang pag-usapan ito na kaya ang declare nila ay September. So, ibig sabihin, sa Pilipinas, nung pagpasok ng 1898, na kung saan ay pinirmahan na yung Treaty of Paris at magmula sa kolonya ng Espanya, napunta tayo sa kolonya ng Estados Unidos. At yun, ang Estados Unidos ay nagsasalita ng demokrasya para sa atin, di ba? Sa Pilipinas. Di umano. Pero sila, ayaw nila kilalanin yung democratic rights ng mga manggagawa noon sa kanilang bansa. Bakit ayaw nilang i-celebrate yung May 1 nila, di ba? Yun. Pero sa atin, sa Pilipinas, walang malinaw na deklarasyon ng pamahalaang kolonyal noon na gawing holiday. Kaya ang holiday ang Mayo 1. Dahil kolonya tayo ng Estados Unidos at ayaw nilang kilalanin ng May 1, hindi sila walang celebration ng May 1 sa Pilipinas. Ang kanila ay September nga, di ba? Pero wala pa naman noon, Bagamat may sumibol na ding mga unyon ng manggagawa noon sa paggawaan ng imprenta, tulad nung tinatawag nating Union Obrero Democratica Pilipina o yung UODF na yun, UOD, na nagtala ng kauna-unahang welga noong Mayo 1, 1903 sa pamumuno ni Isabelo de los Santos, yung naggiit din ng karapatan ng mga manggagawang Pilipino noon. Isa sa mga kilalang founder ng Old Socialist Party, Old Communist Party, Isabelo de los Santos. Kilala yan nung araw si Tandang Belo, Tatang Belo ang tawag doon sa kanya. Sa kasaysayan, batay doon sa kasaysayan, ang pagdiriwang ng pagkilala sa pandaigdigang araw ng mga manggagawa sa Pilipinas ay hindi idineklara din ng kolonyang Amerika, hindi idineklara ng kolonyang gobyerno, kundi iginiit din ito ng mga manggagawa. At mula sa kanilang mga pakikibaka, nakalipas ang ilang taon mula noong 1903 na nagwelga yung Union Obrero Democratica. Noong May 1, 1913 ay sinimulan na nating ipagdiwang ang May 1 bilang araw ng mga manggagawa. Pero walang formal na batas na ipasa ang gobyerno natin na ipagdiwang ito,
At nagkaroon lamang nito noong 1987, nung panahon na ito ni Cory Aquino. At naisabatas ito at ginawang administrative code ng Pilipinas, ano, naging opisyal na dineklara nila ito bilang isang opisyal na regular holiday. At lately parang sinusugan na ito ni BBM, ano. Kunyari makamanggagawa yung kanyang ano, kasi pumapasok tayo ngayon sa politika na mayroong hidwaan at eleksyon, 'di ba? So, hindi natin alam kung ano ang mga motibo, pero malinaw naman sa atin kung ano ang mga motibo. Mm. Bagamat hindi nila binabanggit ito, no? Pero alam naman natin kung ano talaga, no? So isa lang ibig sabihin nito, mahalaga ang okasyong ito para sa ating mga manggagawa, hindi lamang para ipagdiwang ang araw ng paggawa, kundi para ipagbunyi din ang ating mga pakikibaka. Ibig sabihin ang celebration na ito ay celebration ng ating struggle, di ba? Ang pagkilala sa Yes. kahalagahan ng sama-samang Mm. pagkilos, di ba? Ang kahalagahan ng pag-oorganisa at pag-uunyon at ang pangangailangan ng militansya. 'Di ba? Ang mga naipagtagumpay na welga ng mga manggagawa noon ay inaani ng lahat ng mga manggagawa sa buong mundo ngayon, 'di ba? Huwag nilang itanggi sa kanilang mga sarili. Kung itinatanggi nila 'yan, ibig sabihin hindi nila alam ang kasaysayan, kung bakit mayroong 8 oras ng paggawa, kung bakit May maternity leave. kung bakit nagkaroon ng maternity leave, bakit nagkaroon tayo ng tinatawag na security of tenure, ng gano'ng mga konsepto. Mm. Ang kaligtasan sa seguridad sa trabaho, tamang pasahod, nagkaroon tayo ng napakarami ng mga batas na pumapabor sa interes nating mga manggagawa. Lahat ng 'yan ay resulta ng mga pakikibaka ng manggagawa. Hindi 'yan ibinigay, hindi 'yan ipinanikluhod ano, ng mga manggagawa, kundi ipinaglaban, dumaan sa pawis, Dugo at dugo, pawis. dumaan 'yan sa Buhay na ibinuwis. buhay ano. Bagamat sa Pilipinas unti-unti kung di man tuluyang winawasak ng mga kapitalista at ng pasismo ng Estado ang mga naipagtagumpay nating ito, yun ibig sabihin binabalewala nila yung security of tenure dahil lumaganap na ang Mm. kontraktualisasyon, 'di ba, sa Pilipinas. Dinadanas at nire-red tag ang mga unyon, dinadahas at nire-red tag ang mga unyon. At lalo pang bumababa ang halaga ng suweldo ng mga manggagawa. Mm. Kung tutuusin 'di ba sa research ng Ibon Foundation, yung ₱645 na minimum wage, kung 5 kayo sa isang pamilya, kahit ano mang formula ng 1,216. matematika, oh, 645 'di ba ang ano ngayon? 600 plus yung Ang ano, minimum hindi wage, pa umabot sa kalahati ng ayan ay 1,216. sa National Capital Region, yung mga nasa probinsya, nasa Mindanao, hindi gano'n Mm. ano, mas mababa pa diyan. Kaya nga ang ating across the board na panawagan ay ₱1,200, 'di ba, yung nationwide na panawagan. Exactly. Across the At board yun. hindi ito pampayaman kundi nakakabuhay na sahod lang, yung hindi sobra, hindi rin sakto, basta nakakabuhay lang, parang gano'n lang ano, yung Tsaka panawagan na ito economically 'no. economically ano Yes. siya, viable. Ibig sabihin, sa antas ng inflation ngayon, yung sahod ng mga manggagawa ngayon pababa ng pababa yung kaniyang halaga. Pababa ng pababa yung kakayanan nitong ipambili, 'di ba? Purchasing Kaya power. kaya unti-unti winawasak yung ating winawasak yung mga tagumpay noon ng mga unyon winawasak nila ito. Ngayon, sa diwa ng 1886 Haymarket Square na pakikibaka ng mga manggagawa, sa diwa ng pakikibaka ng Union Obrero Demokratika de Pilipina noong 1903 at siyempre sa hindi matatawarang militanteng kasaysayan ng Kilusang Mayo 1 mula pa noong 1980 hanggang sa kasalukuyan, patuloy natin sana na panghawakan yung prinsipyo ng tunay, palaban at makabayang unyonismo. Siyempre ang paglaban ng mga manggagawa para sa tuloy natin ulit sa 8 oras kasi ngayon sumosobra na sa 8 oras, para sa 8 oras na paggawa, para sa tamang sahod, para sa seguridad sa trabaho. Ang laban na ito ay laban hindi lamang para sa, mga laban ng mga manggagawa kundi laban ito para pabagsakin
ang paghahari ng kolonya at ng gobyernong sumasang-ayon sa ganitong sistema, no? Yung ating kasalukuyang malakolonyal at malapyudal na economic structure. Siyang Okay. nagpapahirap lalo sa ating mga manggagawa. Meron pa akong ano Okay. 'no, na maidadagdag dito. Nitong kamakailan lang ay nagpataw ng 17% tariff sa Pilipinas ang gobyerno ni Trump, ano. At dito Ooh. narinig ko yung pahayag ni Senate President Jesus Escudero nitong nakaraan sa ano, sa interview niya sa ANC kung nakakaapekto ba daw sa ating ekonomiya yung ganito. Tapos ang sabi niya, ang sagot niya do'n, hindi naman daw, ang pangunahing export naman daw natin ay hindi daw produkto, kundi human resources, kundi manggagawa, F that. OFW. F that. 'Di ba yung gano'ng ano, ibig sabihin tayo talagang mga manggagawa ay isang klase tayo ng kalakal, isang isang klase lang tayo ng bagay na talagang Mm. ina-undervalue ng ganitong sistema, ano. Kaya napakahalaga na balikan natin itong kasaysayan ng mayuuno, balikan natin ang kasaysayan ng pandaigdigang araw ng mga manggagawa at hawakan natin ang kasaysayang ito para sa ating paninindigan at ipaglaban yung ating karapatan. Okay. Ayun, magandang gabi po. Yun po yung aking Ah, maiksing okay. Lalabas muna tayo pakikinig sa ano at kasaysayan.